Nay, pahingi ng baon. Di papasok na ako sa eskwelahan. Uy, naku. Kung makahingi ng baon, parang may utang ako sa'yo. Bilisan mo na, Nay. Malilit na ako. Alam mo ba, nak, kami dati wala kaming baon. Bakit ko dun? Dati, nung nag-aaral pa ang nanay, ang ulam ko bago pumasok sa eskwelahan ay asin. Tapos, pahirapan pa kami dati papunta sa eskwelahan kasi dadaan pa kami sa maraming ilog na may mga crocodiles. Yung mga tsinelas din namin dati ay gawa sa dahon ng saging. Hindi ko rin makakalimutan na hindi ako makapag-aral ng mabuti kasi wala kaming ilaw. Tapos may mga aswang pa. Kaya ikaw, anak. Nay! Ha? Nay! Huh? Nay! Di ka pa patapos dyan? Gabi na, oh! Baon lang hinihingi eh. Ang dami mo nang nasabi. Matutulog na lang ako, uy. Uy. Nay, pahingi ako ng pamasahe papuntang eskwelahan, B. Halo siya, maglakad ka lang, uy. Dati sa panahon ko, hindi pa uso yung pamasahe na yan. Uy, malilit na ako, uy. Dati, dadaan pa kami sa maraming ilog bago makapasok sa eskwelahan. Lampas tao po ba dito? Ay, hindi mababaw lang yan. Ah, okay. Aakyat din kami dati sa napakaraming bundok para makapasok lang. Tapos may mga layon pa. Pero mas lalong humirap yung buhay simula nung nag-Maynila ang nanay ko. Sobrang nalungkot ako dati. Pero kailangan kasi niya magtrabaho para mapaaral ako. Ang Cebuana Luwilier ang naging katuwang ko sa buhay dati. All in kasi ang serbisyo sa Cebuana Luwilier. Ito ang naging kaagape ko sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay. Naging madali yung pagpapadala ng pera ng nanay sa Cebuana Luwilier pera padala. Dito din ako nagsasangla ng mga jewelries ko sa tuwing nangangailangan ako ng extra money. Ang asim Talagang all in ang serbisyo. Cebuana amazing ang life. Kaya ikaw, anak. Nay! Huh? Nay! Huh? Nay! Ang dami mo na namang nakwento, Nay. Naabutan na naman tayo ng gabi. Bukas na ako papasok, uy. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako manghihingi ng pamasahe. Maglalakad na ako. Lalakarin ko na lahat ng bundok at ilog sa Pilipinas. Hi, Lola! Oy, sino ka? Wala pa akong pambayad sa utang ko. Yung lola mong makakalimutin? Ha? Parang utang? Apo mo to, oy. Ay, hindi na kami nagja-jumper ngayon, ha? May sarili na kaming kuryente. Lola! Ay, apo! Ikaw pala yan! Kanino kang anak? Lola mo rin super proud na proud sa'yo. Nakapagpapasa to ng kolehiyo. Best in MAPE. Kapunta na rin to ng ibang bansa. Naka-tricycle. Nilakad na din ang apo ang buong Pilipinas. Na nakabot. At nakipagsuntukan na rin to sa mga tigre at oso. Hindi mawawala mga horror stories. Matulog na kayo. May white lady dito. Kagabi, may white lady akong narinig na umiiyak. Dito na kasi sila naninirahan. Oh, siya, maraming salamat, ha? Ang hirap kasing patulogin ng mga batang yun. Salamat. Mag-ingat ka sa pag-uwi mo, apo. Amimiss kita. Thank you, Lola. O ayan, meron na namang nag-text, oh. Sabi nanalo daw ako ng pera sa Gcash. I-click ko lang daw tong link. Ay, hala, huwag mo i-click yan lang. SMS spoofing scam yan. Ano yun, apo? Ang SMS spoofing scam lang ay nangyayari kapag direktang kumukonekta ang mga scammers sa mga cell tower gamit ang mga tinatawag nating IMSI catcher. Magpadala ng SMS ang mga ito na nagpapanggap na galing sa mga legit na institution like banks and e-wallets kagaya ng Gcash. Ang mga messages na ito ay may kasamang link na kadalasan nagsasabing may problema sa account mo, may mga fake rewards, at iba pa. Tapos may kasamang link. Kaya mag-ingat kayo sa mga SMS spoofing scams, ha? Huwag pipindutin ang mga link na yan. Tandaan, hindi nagsasend ng link ang official Gcash. Ay, ganun ba, apo? Maraming salamat sa pagbabala. Siyempre, Lola, magdoble ingat tayo ngayon sa mga scams na yan. Sige na, Lola, mauna na ako, ha? Sige, apo, mag-ingat ka. Ayan na, nakaka-cellphone mo yan. Nay, napag-desisyonan ko na mag-abroad sa Saudi, na. Number 1, mga iyakan. Di rin mawawala ang pag-iimpake. Mga damit ko. Ito dalhin mo to mainit sa Saudi. Ito din higaan mo. Ito din para hindi lang awin mga pagkain mo. Ito. Paano ko to dalhin lahat? Mga wishlist. Ako chocolate. Sige. Ako ate cellphone. Sige, hanap ako mura. Laptop sa akin.
House and lot sa akin. Sa akin isang buong building. Sa akin mga camels. Teka lang. Mag-a-abroad lang ako mga te. Hindi ako ang magiging hari ng Saudi. Padalhan mo naman ako, anak. Ha? Halos 24 hours pa lang nga ako dito, Nay, eh. Ay, sorry. Kailangan ko sa ilang pera ngayon na. Ah, sige, Nay. Pero kailangan ko pa kasing pumunta sa remittance center, Nay. Ay, padalhan mo na ako sa Gcash na. Ha? Pwede ba dun, Nay? Oo, anak. Instant ko kasi matatanggap ang remittance pag dun mo ako pinadalhan. At saka hindi ka na mahahassle. With 24/7 availability of service. Tapos direct deposit pa of remittances to Gcash wallet na. Wala pang transfer fee sa mga verified users. Ay, we? Ah, sige, Nay. Magsasan ako ngayon. Ayan, na-receive ko na kaagad na. Hello, wow. Ganito pala kabilis magpadala ng remittance sa Gcash. Dito na ako mapapadala sa'yo, Nay, ha? Go! Open Sesame. 10000 Arabian. Patoto ka, Nay. Paano ngayon, anak? Ganito lang. 1001. 1000. Oh, ayan! Wala ka na nagawa sa buhay mo, ha? 10. Alam mo, busy ako? Bombo kong prank, ha? Oh! Hi mga day, so ngayon samahan niyo ako para maghanap ng mga pagkain sa karagatan. So ang atake natin ngayon day ay island girl lang. Or island dog. Ay kayo na bahala mag-decide. Oy, basta dito maaga kaming nagising. Kasi sabi sa kalendaryo, low tide daw ngayon. Tapos perfect yan para makapaghanap ng kahit anong pagkain sa dagat. Or sa Bisaya pa, manginhas nga ron day. Go! So papunta na nga kami dun sa paroroonan namin. Pero dito napahinto kami. Kasi nawala yung sing-sing ko na hinahanap ko dito. Charot. Pero ayan, nahanap ko na kaya let's go na. Ang ganda pa ng sunrise day, Diyos ko. Pero syempre, mas maganda yung naka-video. O angal? At nandito na nga kami. Pero dito rin kinakabahan na kami kung totoong low tide ba talaga. Kasi kapag high tide ay talagang magsuscuba diving na lang kami. O di kayo mag-whale shark watching. Bulol-bulol na ako dito. Pero sa kasamang palad, hindi siya masyadong low tide. Kaya medyo nahirapan kami dito maghanap ng mga pagkain. Pero hala, nakahanap ako ng notanels. Oh my gosh! Okay na ako dito, mabubusog na ako dito. Lang, super lagkit pala nito. Dito, nakahanap kami ng salungo. O sa Bisaya, patuyong. Pero nagdadalawang isip kami kung makakain ba o hindi. Kinakain ba tong gantong uri, day? Tapos nakita pala namin na nagsushooting yung Finding Nemo dito, day. Nagdandahan talaga kami dyan. Charot. At dahil wala din kaming dalang goggles, day, naghula-hula na lang kami kung ano mapupulot namin dito sa baba. Mga pagkain ba, mga isda, dal shoes, charger, rep, TV, kahit ano na. At ito na nga yung lahat na nakuha naming salungo. Tapos syempre, gaganyan yan ng net para mawala yung mga tinik. Sobrang sarap nito, day. Pagkatapos, naghanap na kami ng magandang mapwestuhan para makapagligo na. At super ganda dito mga sis. Ang daming mga mangrove trees. Pero nalilito na ako dito day kung si Little Mermaid or si Tarzan ba to oy. Ay wala na akong pakibasta, gutom na ako. At nandito na nga kami. Ang OA. Sisimulan na namin ngayon yung paghahanda sa mga pagkain. Dito, hiniwa-hiwa lang namin yan. At mga kung ano-ano dyan. Tapos dito, nililinisan nila yung isda na binili namin sa palengke. And look at the view. So amazing, right? At nilalagyan na nga namin ng suka yung isda para sa kinilaw. Super sarap dito dahil lalo't hindi kami naghugas ng kamay. Malakasan lang talaga ng tiyan. Pero ayun, patapos na nga at kakain na nga kami. Oh my God! So yan pala yung mga pagkain namin, Zay. And let's go! Tikman na natin! Hindi ba ito wrong? Kukunin ko. Kain tayo! At pagkatapos nga namin kumain, Day, medyo nagmamadali na kami kasi parang masama yung panahon. Kitang-kita naman, makulimlim yung mga ulap. Pero actually, may pupuntahan pa kasi kaming falls. Yun yung next destination namin. Pero itong falls pala na pupuntahan namin ay medyo malayo, kaya ayun. Pero walang malayong lugar sa Lakwatserang Bakla. Alam nyo na yan. Nature din pala yung daanan dito, Day. At Bugs, nandito na kaagad kami. Di ba ang bilis lang? So yun lang sa video na to. Yes! Salamat sa panonood, Day! Go!